Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po inyong lingkod ay nagbabalik po muli dito po sa Tambayang Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod at tayo po yung magkomentuhan. At tayo po yung mag-umpisa na. Mga kababayan, talagang hindi po tayo bibigyan kahit na gamunggo o asin na ginhawa. Mga kababayan, talagang puro pahirap po yata ang gagawin pong paglilingkod sa atin nila di umano. Katulad po nito. Sobrang taas na po lahat ngayon sa ating bansa. Pati po ang sinasabi pong krudo o petrolyo ay hindi rin daw po nila aalisan dahil hindi pwedeng bumaba ang income na papasok daw sa gobyerno. Hindi raw po nila tatanggalin ang value added tax na tinatawag na VAT sa langis. At ganun din po, hindi rin nila babawasan ang VAT sa mga binabayaran po natin araw-araw. Ayon din po kay Congressman Libiste. Unahin po muna natin ang presidente na bigla na lang pong nagpakita. Pero ang balita na dala-dala sa atin ay puro pakinabang pa rin sa kanila. Di umano. Ito po, pakinggan na po natin. Unahin po natin siya. Hindi aalisin ng pamahalaan ang ipinapataw na value-added tax o VAT sa mga produktong petrolyo. Ito ang tugon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa gitna ng mga nagsusulong na ilang mambabatas at grupo na suspindihin na ang VAT sa langis para maibaba ang presyo ng produktong petrolyo. Paliwanag ng Pangulo, ito ang malaking pinagkukunan ng pondo na ginagamit sa iba't ibang pangangailangan ng publiko. The VAT on petroleum products, we are going to get a windfall profit from that because tumaas yung presyo ng crudo, and because of that all the importations will have will at the present VAT rate we will get funds from extra funds from that. Sinabi ni Pangulong Marcos na ginagawa lang ng gobyerno ang tama na nagbibigay ng tulong sa mga Pilipino, hindi lang direkta sa mga apektado ng fuel price hike. Mahalagaan niya ang pondong nakukuha sa VAT para maitulong sa ibang sektor. If take away the VAT on petroleum products, it will only help the petroleum market. What we need is funding to help the entire society. Hindi pwedeng yun lang, titignan lang natin is the petroleum. Kasi sinasabi ng mga tao, bakit puro transport workers lang ang tinutulungan nyo? Paano kami? Bakit the other? We also have to take care of the other sectors. So with the additional funding that we will get from the VAT collections, yun ang gagamitin ngayon natin to provide. That fund will not exist if we remove the VAT on petroleum products alone. Samantala, tiniyak naman ni Pangulong Yan po mga kababayan, talagang pagdating po sa buwis at tax katulad ng VAT ay hindi po nila papayagan yan. Dahil po mababawasan po ang income. Dahil marami po kailangan suhulan para hindi bumaliktad di umano. Kailangan po ng malaking pondo. Ito po, pakinggan naman po natin si Congressman Libiste, mga kababayan. Ito pong pumipigil din po pagdating po sa mga produkto o pagbaba ng buwis natin, mga kababayan. Ito naman po si Congressman Libiste. Pakinggan po natin siya. Unang-una po, kapag gusto, may paraan. Ngayong araw nga, i-anunsyo daw ang pagsuspende ng excise tax. Pero ang VAT ang dapat suspendihin sa petroleum products. Pero ang focus ko actually ay hindi na sa substance ko, hindi sa proseso. Ang dami ng mga talakayan sa Kongreso tungkol sa substance. Ang dapat naman talakayan ngayon, ang proseso para sa pagbotohan sa pagbaba ng VAT. Ang Kongreso ay dapat hiwalay sa ehekutibo, ngunit hindi inischedule ang botohan para sa pagbaba ng VAT dahil sa pagtutol ng Department of Finance at ng ehekutibo. Kaya ang aking karagdagang panawagan ngayong araw ay ipakita ng Kongreso na ito po ay independent at hayaan ang mga miyembro ng Kongreso na magpakita ng kanilang posisyon sa pagbaba ng VAT. Dahil ang dagdag ko, karamihan ng mga kongresista ay sang-ayon para pababain ang VAT. May iilan lang sa ating gobyerno na kumaharang sa pagbaba ng VAT. Kasama na dito si Secretary Ralph Recto dahil sa kanyang position paper na masyadong malaki daw ang mababawasan sa koleksyon ng ating gobyerno.
Pero sana maawa naman ng ating gobyerno sa aking mga kababayan mula sa Batangas na malayong binyahe para makarating dito at pagbigyan ng panawagan na ibaba ang VAT ng ating pamahalaan. Kasama na po ang ating kababayan si Secretary Ralph Recto. Unang-una po, kapag gusto, may paraan. Yan po mga tambay. Hindi naman po talaga nila gusto na ang taong bayan ay maginhawahan. Hindi po ba? Wala po silang pakialam sa mga Pilipino naghihirap. Di bali po ang petrolyo, mga kababayan. Tumaas ng tumaas dahil pagka yan po'y tumaas ng tumaas at yan po'y mapix na talagang mataas na at hindi na maibabalik sa dati, sa tingin nyo, hindi po tataas ang mga bilihin. Hindi po ba? Wala pong pakialam dyan ng gobyerno, di umano. Mas concerned po sila sa papasok na income. Kailangan po ng income na papasok sa gobyerno para po magawa nila lahat ang dapat daw nilang gawin. Lalong-lalo daw po yung pagtulong sa mga Pilipino. Tayo po ba natutulungan ng mga budget na pumapasok sa gobyerno? Nung malaman po natin na nilalagay lang po ang pondo, ang ating buwis, lalong-lalo ang ating lahat na VAT, lahat po tayo may VAT eh. Hindi lang po ang petrolyo ang merong VAT. Pati po tayo, mga Pilipino, nagbabayad ng VAT. Hindi po ba? Ang tanong, nagagamit po ba ng tama lahat ang ating buwis, Mr. President? Na itutulong po ba ng tama, Mr. President, ang aming buwis? Paano po yung buwis namin na natuklasan namin, pati ang Korte Suprema, ay natuklasan din ang pinaggagawa ninyo sa buwis ng taong bayan? Ipinaglalagay nyo lahat sa mga unprogram. Yung mga big ticket project, tinanggalan nyo ng budget. Binawasan nyo ang karamihan dito. At pinaglalagay nyo sa mga unprogram na mga politiko. At natuklasan din namin na binunyag ng mga Marines, ex-soldiers, male-maleta. 100 billion a year? Sa inyo pa lang, 100 billion, Mr. President? Kaya hindi nyo magugustuhan na babawasan, tanggalan ang VAT, lalong-lalo sa sinasabi nyong petrolyo. Napakalaki kasi ang pinapasok daw na pera sa gobyerno na sila ang kumukontrol at humahawak. Dahil ito po, mga kababayan, komento ko po, kailangan po kasi nila ng malalaking pera. Bakit po? Unang-una, yung kanilang political agenda hindi pa tapos, di umano. Kailangan po ng perang malaki. Hindi kaya? Una-una, kailangan pabagsakin ang Vice President na magiging tinik sa lalamunan nila. Dahil kung ang Vice President ay hindi mapabagsak at manalong presidente, kulong sila. Di umano. At isusuka pa nila ang mga ninakaw nila. Kaya hindi pwedeng mabawasan ang pondo na papasok sa gobyerno. Kailangan nila ng pera. Nandiyan pa ang ICC, di umano, na kumukuha at kumukolekta din yata ng pera sa atin ayon sa mga Marines. Hindi kaya dahil hindi pa tapos ang panggigipit nila, di umano, sa dating Pangulong Duterte. At kailangan proteksyon. Mga kaalyado, hindi bumalimbing. Kailangan lagi may busal, may pasak ang pera, di umano, para hindi bumaliktad. Hindi kaya? At siyempre, kailangan ng pondo, dire-diretso, ng mga media na nababayaran ayon sa mga Marines. At ayon din sa mga Marines, ang mga trolls ng PCO, di umano, kailangan din ng budget regular para tuloy-tuloy ang proteksyon. At nahandyan pa ang mga men in uniform
Mga generals di umano na sinasabi ng Vice President, nasaan na ang kanilang katapatan. Baka bumaliktad di umano kung mawawalan ng saganang budget at maleta di umano. Baka mabagan siya. Kaya kailangan continue. Di baling maghirap ang taong bayan. Di baling mamatay sa gutom, kahirapan, sa napakatataas ng mga bilihin, petrolyo at mga bayarin natin. Wala silang pakialam dyan. Di umano. Basta po sila kailangan ng tamang buwis. Laging malaki ang buwis. Kailangan laging trilyon ang hahawakan. Hindi bababa sa 6 trilyon taon-taon. Kailangan ma-maintain. Kasi kailangan nila i-maintain sa kapangyarihan. Ang kailangan nila, proteksyon sa bawat isa. Hindi kaya, mga kababayan, nakita nyo po, nung bumalik at nagpakita ang Ghost President, di umano, yan po ang binigay na solusyon sa taong bayan. Nung matagal na hindi nagpakita at nagsakit-sakitan daw, at sinasabi rin daw na AI, at napakarami din daw po na sinasabing mga recycle na video. Nung bumalik, ang binigay na ginhawa sa taong bayan, panatilihin ng tax, panatilihin ng buwis, ang VAT ay hindi ibaba. Mga kababayan, pabor pa rin sa gobyerno na humahawak ng trilyon-trilyong pera. Pabor sa kanila. Hindi pabor sa taong bayan na naghihirap. Di po ba? Kasi kung mapapababa mo ang presyo ng gasolina, ang presyo ng diesel, ang presyo ng kerosene o petrolyo, pag yan ay napababa mo at maibalik sa dating presyo, hindi po ba bababa rin at mamimaintain ang presyo ng bilihin? Hindi na po sila magtataas. Hindi po ba? E pag hindi mo na-maintain yan, kahit sabihin mo mapababa mo yan hanggang 100 pesos, mataas pa rin. Hindi mo pa rin binigyan ng kaginawahan ng mga Pilipino dahil mataas pa rin. Di po ba? Wala pong pagmamahal, mga kababayan. Wala pong malasakit. Ang gobyerno ngayon ay walang malasakit sa taong bayan. Komento ko po. Ang malasakit lang po ng gobyerno ngayon, ang ating buwis. Ang buwis po. Doon lang po sila maaasahan sa buwis. Pero sa paglilingkod, bahala kayo sa buhay nyo. Magtiis kayo sa hirap. Basta kami, dire-diretso lang ang aming paglilingkod sa buwis. Di umano. Yan po mga kababayan. Kaya nga po pinaglalaban ni Congressman Libiste na mapababa ang VAT para naman kahit papaano mabigyan tayo ng konti man lang maititipid. Pinaglalaban. Pero yung mag-amo sa pangunguna rin daw na kapwa niya taga Batangas na si Ralph Recto na binansagan din si Batman, si Mr. Batman, mga kababayan. At siyempre, pinagdiinan na po ng presidente na tinatawag na bangag at bongit ng kanyang ate na tuloy ang ligaya ng gobyerno pagdating sa malalaking buwis na papasok sa kanila. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang proteksyon. Tuloy-tuloy ang proteksyon ng bawat isa sa kanila, kasama pa ang ICC. Di umano. Yan po mga kababayan na nakakalungkot. Nung magpakita at magparamdam, panibago na naman dagok at pahirap ang daladala sa taong bayan. Only in the Philippines. Yung sinasabi nga natin, daig mo pa ang nasunugan at nanakawan pag ikaw pala'y nabudol
ng napakasinungaling at sanay na sanay magsinungaling. Di umano. Maraming salamat po mga kabayan sa nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok at ganun din po sa ating mga subscribers at patuloy na nagsusubscribe at sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyong lahat. At thank you rin po at shoutout po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershio ng Canada, kay Tatay Nick ng Canada, Mila Yi, si Jem Aris ng United Arab Emirates, at si Annie Jo, ako si Pilam, si Jobilin Watanabe ng Japan, Kingston ng Hong Kong, Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman Ate Isa ng Cagayan, at si Gayat Shena, Balance Vision TV, at Jesus Valdepena. Maraming salamat po sa inyo mga kabayan at ingat-ingat po kayo lalong-lalo po sa inyo po mga paggawa at God bless po sa inyong lahat. Muli po, tis-tis lang po tayo mga kabayan. Paalam. Bye-bye.